Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Donna at muli niyo akong samahan dito sa Tadhana TV. May mga pagkakataon sa ating buhay na ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula, hindi sa kaaway, kundi sa mga taong akala natin ay kakampi habang buhay. Paano ka babangon kung ang nagpatumba sa iyo ay ang sarili mong dugo at ang lalaking iyong pinagkatiwalaan ng iyong puso? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Kyla. Isang kwento ng matinding pagtataksil at ang kanyang mahabang paglalakbay sa paghahanap ng katarungan at ng sarili. Wala ka ng karapatan sa pamamahay na to, Kyla. Ang mga salita ay malamig. Mas malamig pa sa baldosa ng sahig na biglang naramdaman ni Kyla sa kanyang mga talampakan. Huminto ang pag-ikot ng mundo niya. Tumingin siya sa kanyang asawa, kay Arvin. Naghahanap ng kahit anong bahid ng pagbibiro sa mukha nito. Wala. Seryoso ang mga mata nito. Seryoso at estranghero. Anong sinasabi mo, Arvin? Nanginginig niyang tanong. Ito ang bahay natin. Ito ang bahay ng mga magulang ko. Hindi na ngayon. Dagdag ni Arvin, ang kanyang boses ay walang bakas ng kahit anong pagsisisi. At lalong-lalo na sa karinderya. Wala ka nang babalikan. Sa likod ni Arvin, lumabas mula sa dilim ng kusina ang isang anino. Ang kanyang kapatid, ang kanyang ate Liza. Hinawakan nito ang braso ni Arvin, isang kilos na parabang matagal na nitong ginagawa. Liza, ate, anong nangyayari? Pagmamakaawa ni Kyla. Tumingin sa kanya si Liza at ang tinging iyon ang tuluyang dumurog sa puso ni Kyla. Walang awa, walang pagmamahal, puno ng inis. Narinig mo naman siya. 'Di ba? Sabi ni Liza, ang boses ay matigas. Wala kang ambag dito. Palamunin ka lang. Palamunin. Ang salitang iyon ay parang matutulis na bubog na tumusok sa kanyang pandinig. Siya? Palamunin? Siya na isinuko ang pangarap na magkolehiyo para lang makatulong sa negosyo ng pamilya? Siya na nagtrabaho araw at gabi sa karinderya para lang mapag-aral ito? Ang kapatid na itinuring niyang kakampi. Ngayon, tinatawag siyang palamunin. Hindi, hindi totoo yan. Bulong ni Kyla habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nalasahan niya ang alat sa gilid ng kanyang labi. Nasa pangalan ko na ang lahat. Pagpapatuloy ni Arvin na parang isang huwes na naghahatol ng sentensya. Ang bahay, ang negosyo. Pinirmahan mo ang mga dokumento, Kyla. Hindi ka lang siguro nag-abala na basahin. Naalala niya ang mga papeles na sinabi ni Arvin na para sa business expansion. Ang mga papeles na buong tiwala niyang pinirmahan dahil asawa niya ito, dahil mahal niya ito. Isang duffel bag ang bumagsak sa kanyang paanan. Mga luma niyang damit. Iyan lang ang sayo, sabi ni Arvin. Umalis ka na. Hinawakan siya ni Liza sa braso. Ang parehong kamay na dati gumagabay sa kanya noong bata pa sila, ngayon ay marahas siyang tinutulak palabas. Ate, bakit? Hikbi ni Kyla. Ang kanyang boses ay basag na. Hindi sumagot si Liza. Patuloy lang siya sa pagtulak. Sa pagitan ng kanyang mga nagluluhang mata, natanaw niya ang kanilang wedding picture na nakasabit sa dingding. Nakangiti sila pareho. Nakaakbay pa sa kanya si Liza sa litratong yon. Pareho silang masayang-masaya sa araw na yon. Isang napakagandang kasinungalingan. Itinulak siya palabas sa pintuan. Ang init ng bahay ay biglang napalitan ng malamig na hangin ng gabi. Bago pa siya makalingon, narinig niya ang huling salita ni Arvin. Huwag ka nang babalik. Isang malakas na kalabog. Sumara ang pinto. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Isang buwan na ang nakalipas. Ang init ng Pilipinas ay napalitan ng nanunuot. Nalamig ng taglamig sa Toronto. Ang amoy ng adobo at sinangag sa kanilang karinderya ay napalitan ng amoy ng panlinis at disinfectant sa sahig ng isang malaking restaurant. Ito na ang bagong mundo ni Kyla. Araw-araw, bago pa man magbukas ang restaurant,
At pagkatapos itong magsara, naroon si Kyla. Tagamop ng sahig, tagapunas ng mga mesa, tagalinis ng mga bintana. Ang sakit ng kanyang likod at mga braso ay naging manhid na kirot na lang, isang paalala sa bawat sandali ng kanyang bagong katotohanan. Ang dating mga kamay na sanay sa pagsandok ng mainit na sabaw at pag-abot ng sukli, ngayon ay kalyo na sa pagkuskos. Nakatira siya sa isang maliit na kwarto sa basement ng isang lumang bahay. Ang tanging nagbibigay init ay isang dekuryenteng heater na madalang niyang buksan para makatipid sa kuryente. Madalas, isang beses sa isang araw lang siya kumakain. Ang perang kinikita niya ay sapat lang para sa upa at sa kaunting pagkain. The rest, itinatabi niya. Para saan? Hindi niya alam. Basta kailangan niyang mag-ipon, kailangan niyang mabuhay. Ang matinding sakit ng pagtataksil ay naroon pa rin, pero nababalutan na ito ng pagod. Gabi-gabi, kapag nakahiga na siya sa kanyang kama, ang huling alaala na bumabalik sa kanya ay hindi ang masasayang araw nila ni Arvin, kundi ang kalabog ng pagsara ng pinto ng kanilang bahay. Ang tunog na yon, ang tunog ng pagtatapos ng lahat. Sa kanyang day off, umupo si Kyla sa isang bench sa isang parke. Niyayakap ang sarili para labanan ng lamig habang kinakain ng isang pirasong tinapay. Sa hindi kalayuan, may isang pamilyang Pilipino na masayang nagpipiknik. Rinig na rinig niya ang tawanan nila, ang pag-uusap nila sa Tagalog. Naamoy pa niya ang inihaw na liempo. Hindi niya napigilan ang mga luha. Tumulo ito nang walang tunog sa kanyang pisngi, nag-iwan ng mainit na bakas sa kanyang nanlalamig na balat. Naramdaman niya ang matinding pangungulila sa kanyang bayan, sa kanyang mga magulang, at maging sa buhay na ninakaw sa kanya. Pag-uwi sa kanyang kwarto, tinawagan niya sa video call ang kanyang tita Imelda. Ito na lang ang tanging kamag-anak na kinakausap niya. "O Kyla, hija, kumusta ka na dyan? Ang payat mo." Bungad nito. "Kumakain ka ba ng maayos? Huwag mong pababayaan ang sarili mo." "Okay lang po ako, tita. Medyo busy lang po sa trabaho." Pilit ang nangiting sagot ni Kyla. Nagkwentuhan sila ng mga bagay na walang kabuluhan hanggang sa biglang nabanggit ng kanyang tita. "Alam mo ba, hija? Nakita ko si Liza sa bangko nung isang araw. Parang balisa." Ang lalim ng iniisip. Tila may idudugtong pa sana ito, pero pinigilan ng sarili. Ay nako, hayaan mo na yon. Ang importante, mag-iingat ka dyan palagi ha. Pagkatapos ng tawag, naupo si Kyla sa gilid ng kama. Ang sinabi ng kanyang tita ay nag-iwan ng tanong sa isip niya. Balisa? Bakit naman mababalisa si Liza? Upang iwaksi ang mga isipin, binuksan niya ang kanyang duffel bag. Halos wala na siyang gamit maliban sa mga damit at ilang personal na bagay. Ngunit sa ilalim ng lahat, may isang bagay siyang itinuturing na tanging yaman. Ang luma at medyo kupas ng notebook ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ito ay isang koleksyon ng mga recipe at mga tala ng gastusin sa karinderya. Binuklat niya ang bawat pahina at sa paghaplos sa sulat kamay ng kanyang ina, tila nabawasan ng kanyang kalungkutan. Ngunit nang marating niya ang mga huling pahina, ang mga pahinang isinulat noong mga huling buwan, bago pumanaw ang kanyang ina, may napansin siyang kakaiba. Ilang mga entry sa listahan ng gastusin, mga linya tungkol sa mga utang. May mga pangalan at halaga na binura. Hindi lang basta binura, kundi kinapkapan ng itim na tinta na para bang pilit na itinatago. Huminto ang paghinga ni Kyla. Itinapat niya ang pahina sa ilaw. Malinaw ang makapal at pilit na pagbura. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang sulat kamay ng kanyang ina. Sigurado siya. Ngunit ang mga binura, hindi ito gawain ng nanay niya. May mali. May mali rito. Hindi na natulog si Kyla ng gabing iyon. Sa maliit na espasyo ng kanyang kwarto, ang tanging nagbibigay liwanag ay ang ilaw mula sa kanyang lampshade
na nakatutok sa bukas na notebook sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang buong atensyon niya ay naroon. Ang pagod sa katawan ay napalitan ng isang kakaibang enerhiya. Isang pinaghalong kaba at determinasyon. Paulit-ulit niyang tinitigan ang mga pahinang may bura. Ginamit niya ang kanyang cellphone flashlight, tinatapat sa papel, umaasang makita kung ano ang nasa ilalim ng itim na tinta. Pero wala. Sadyang pinaghirapang itago. Bakit binura? Ano ang itinatago? Isinantabi muna niya ang mga binura at pinag-aralan ang mga nakapaligid dito. Doon niya napansin ang isang pattern. Isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas. Utang kay Aling Nena. Kilala ni Kyla ang lahat ng suki at pinagkakautangan ng kanilang karinderya. Ngunit ang pangalang Aling Nena, hindi niya ito matandaan. At ang mas nakapagtataka, ang mga halaga ay malaki. At ang mga ito ay lumitaw lamang noong mga huling buwan ng kanyang ina. Imposible. Ang nanay niya ay metikuloso. Ayaw na ayaw nitong may utang na hindi nababayaran kaagad. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likod. Naalala niya ang mga huling linggo ng kanyang ina sa ospital. Si Arvin. Si Arvin ang nag-asikaso ng lahat ng bayarin. Si Arvin ang humawak ng mga papeles ng negosyo para hindi na ma-stress si Mama. Kasabay ng alaala, isa pang detalye ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa gilid ng isang pahina, katabi ng pangalan ni Aling Nena, ay may maliit na sulat kamay. Lupain sa Batangas. Ngunit ito ay may isang guhit lang sa gitna na para bang isang paalala na hindi natuloy. Unti-unting nabubuo ang isang larawan sa isip ni Kyla. Isang larawan na napakapangit, napakasakit isipin, pero hindi niya maiwasang buuin. Ang mga utang na hindi totoo. Ang lupain. Ang pag-asikaso ni Arvin sa mga papeles. Ang biglaang paglipat ng lahat ng ari-arian sa pangalan nito. Hindi na ito simpleng pagtataksil ng mag-asawa. Ito ay isang planadong panloloko. Hinaplos ni Kyla ang sulat kamay ng kanyang ina sa notebook, ang pamilyar na kurbada ng mga letra. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init nito na para bang may ibinubulong sa kanya ang ina mula sa kabilang buhay. Alamin mo ang totoo, anak. Ang kalungkutan sa kanyang puso ay unti-unting nag-aapoy, nagiging galit. Ngunit hindi isang galit na nakakabulag, isang galit na nagbibigay ng direksyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng isang buwan, ang mga luha niya ay natuyo. Ang pagiging biktima ay napalitan ng isang layunin. Kailangan niyang malaman kung sino si Aling Nena. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari sa lupain sa Batangas. Pero paano? Nasa Canada siya. Wala siyang pera. Wala siyang kakilala na pwedeng utusan. Binuksan niya ang kanyang laptop. Nag-log in sa kanyang luma at halos hindi na ginagamit na Facebook account. Nagsimula siyang mag-isip. Sino? Sino ang pwede niyang pagkatiwalaan sa Pilipinas? Isang pangalan ang pumasok sa isip niya. Isang mukha mula sa nakaraan. Ang kaisa-isang anak ng dating kasosyo sa negosyo ng kanyang ama. Isang lalaking tahimik pero palaging mabait sa kanilang pamilya. Isang lalaking alam niyang nasa real estate business ngayon. Sa search bar, dahan-dahan niyang tinipa ang pangalan. Gio Reyes. Lumabas ang profile nito. Isang simpleng litrato. Nakangiti. Mukhang hindi nagbago. Nag-alinlangan si Kyla. Nakakahiya. Ano ang sasabihin niya? Matapos ang maraming taon, bigla siyang magpaparamdam para humingi ng pabor. Pero anong pagpipilian niya? Tinitigan niya ang button na Add Friend. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang inilalapit ito sa mousepad. Ito na. Humugot siya ng isang malalim na hininga at pinindot ito. Friend request sent? Pagkatapos noon, ang tanging naririnig na lang ni Kyla sa katahimikan ng kanyang kwarto ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Sa Maynila, kasalungat ng malamig na gabi ni Kyla, ang init ay nakakapit pa rin sa hangin kahit papababa na ang araw. Nakaupo si Gio Reyes sa isang coffee shop
Malapit sa kanyang opisina, hinahalo ang kanyang kape habang tinitingnan ang mga email sa kanyang laptop. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang notification. Kyla Mendoza, send you a friend request. Natigilan si Gio. Kyla Mendoza. Ang pangalan ay nagbalik sa kanya sa maraming taon na nakalipas. Ang bunsong anak ni Mang Tony at Aling Flor. Ang masayahing babae na may pinakamalambing na ngiti. Ang babaeng matagal na niyang lihim na hinahangaan. Ang huling balita na narinig niya tungkol dito, mga 1 buwan na ang nakalipas. Mula sa tsismis ng mga dating kapitbahay ay bigla raw itong umalis, papuntang Canada para sa mas magandang oportunidad. Nung una pa lang, hindi na siya naniwala. Bakit iiwan ni Kyla ang karinderya na buhay at kaluluwa ng kanilang pamilya? Bakit niya iiwan ang lahat ng ganoon na lang kabilis? Kamakailan lang, napadaan siya sa kanilang lumang lugar. Nakita niya ang karinderya, ibang-iba na. Ang dating simpleng itsura ay napalitan ng salamin at makintab na mga tiles. Masyadong magarbo. Nakita niya si Arvin at Liza sa loob, tumatawa habang nagbibigay ng utos sa mga trabahador. May kung anong hindi tama sa larawang iyon. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Tinitigan niya muli ang pangalan sa screen. Kyla Mendoza. Bago niya pindutin ang confirm, binuksan niya ang kanyang photo gallery. Hinanap niya ang isang luma, medyo pixelated na larawan. Isang class picture noong high school. Naroon silang 3. Si Kyla, si Liza at siya. Siya yung bagong salta noon, tahimik at laging nasa isang sulok. Si Kyla ang una at kaisa-isang lumapit sa kanya para makipagkaibigan. Naaalala pa niya ang sinabi nito. Huwag kang mag-alala. Masasanay ka rin dito. Kung kailangan mo ng kausap, andito lang ako. Isang maliit na kabaitan, pero para sa isang binatang nahihiya, iyon ay isang malaking bagay. Habang nakatitig sa screen, pumasok si Arvin sa coffee shop. Kasama nito ang isang lalaking hindi pamilyar kay Gio. Umupo sila sa mesang hindi kalayuan. Malakas ang boses ni Arvin, mayabang. Ngunit maya-maya, tumayo ito at lumayo ng bahagya para sagutin ang isang tawag sa telepono. Nagkunwari si Gio na busy sa kanyang laptop, ngunit nakikinig siya. Ano ba? Narinig niyang iritableng sabi ni Arvin sa kausap nito. Sinabi ko nang ayusin mo ang mga papel. Huwag kang pabaya. Baka magkaproblema tayo. Saglit na lumingon si Arvin sa paligid na para bang tinitiyak na walang nakakarinig. Mabilis na ibinaling ni Gio ang kanyang tingin sa laptop. Ang tawag na yon, ang mga salitang yon. Kinumpirma nito ang kutob na matagal nang bumabagabag sa kanya. Hindi na siya nag-isip pa. Itinapat niya ang kanyang daliri sa screen ng telepono at pinindot ang confirm. Halos kaagad-agad, isang bagong notification ang lumitaw. Isang mensahe mula kay Kyla. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mas mabilis. Binuksan niya ito. Gio, si Kyla to. Pwede ba akong humingi ng pabor? Kahit nakakahiya. Hindi nagtagal. Tumunog muli ang telepono ni Gio. Isang reply. Sige lang, Kyla. Ano yon? Ang simpleng sagot na yon ay nagbigay ng kaunting lakas ng loob kay Kyla. Nag-type siya ng isa pang mensahe. Pwede ba tayong mag-usap? Video call? May kailangan lang akong ipakita. Halos kaagad-agad ang sagot ni Gio. Sure, now na? At sa isang iglap, ang mukha ni Gio Reyes ay lumitaw sa screen ng laptop ni Kyla. Nasa isang coffee shop pa rin ito, ang ingay sa paligid ay nagpapahiwatig ng buhay na Maynila. Isang mundong napakalayo sa tahimik at malamig na basement room niya sa Toronto. Gio! Panimula ni Kyla, ang boses ay nanginginig. Salamat! Wala yon, sabi ni Gio. Ang kanyang mga mata ay seryoso at nag-aalala. Mukhang marami kang pinagdadaanan. Ang kabaitan sa boses nito ang tuluyang nagpabagsak sa pader.
na matagal nang itinatayo ni Kyla. Nag-umpisa siyang magkwento ng pautal-utal. Hindi siya makatingin ng diretso sa kamera. Nakakahiya. Ang buong akala ng lahat ay nasa Canada siya para sa isang magandang kinabukasan. Ang hindi nila alam, itinapon lang siya na parang basura. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga salita ni Arvin, ang tingin ni Liza, ang pagsara ng pinto, ang pagdating niya sa Canada na halos walang pera. Sa buong pagkukwento niya, ni minsan ay hindi siya pinutol ni Gio. Nakikinig lang ito. Walang paghusga sa kanyang mga mata. Tanging malalim na pakikinig. Tinaboy nila ako, Gio. Sabi niya, ang boses ay basag na. Sarili kong kapatid. Tinulak akong palabas. At doon, bumigay na siya. Ang mga luhang matagal niyang kinimkim ay sunod-sunod na pumatak. Humagulgol siya sa harap ng isang lalaking matagal na niyang hindi nakikita. Sa harap ng isang screen ng computer, hindi nagsalita si Gio. Hinintay lang niya itong humupa na para bang binibigyan siya ng espasyo para ilabas ang lahat ng sakit. Ang kanyang tahimik na presensya, kahit sa screen lang, ay isang bagay na hindi pa nararamdaman ni Kyla sa loob ng isang buwan. Isang pakiramdam na may nakakaintindi. Isang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Nang medyo kumalma na siya, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Itinapat niya ang notebook ng kanyang ina sa kamera. Ito, sabi niya, ito ang dahilan kung bakit ako tumawag. Ipinakita niya ang mga pahinang may bura, ang pangalan ni Aling Nena, at ang nota tungkol sa lupain sa Batangas. Hindi ko alam kung sino si Aling Nena, sabi ni Kyla. At ang lupa sa Batangas, alam kong ayaw ipagbili ni Mama yon. Joe, nagtatrabaho ka sa real estate, di ba? Pwede mo bang tingnan para sa akin? Kahit yung sa lupa lang, kung naibenta ba talaga? Tumango si Gio nang walang pag-aalinlangan. Oo naman, isend mo sa akin ang kopya ng litrato. Ako na ang bahala. Huminto siya sandali at tumingin ng diretso sa mga mata ni Kyla sa pamamagitan ng screen. Kyla, naniniwala ako sa'yo. Ang mga salitang yon, iyon lang ang kailangan ni Kyla. Kinabukasan, habang naglilinis si Kyla sa restaurant, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Gio. Kyla, I checked the land registry. Naibenta ang lupa. Last year pa. Nanlamig ang buong katawan ni Kyla. Sinundan ito ng isa pang mensahe. At yung Aling Nena, hindi siya tao. Walang taong nakarehistro sa pangalan na yan na nagpapautang. Pero may nahanap ako. Isang larawan ang lumitaw sa kanyang screen. Isang screenshot ng isang DTI business registration. Aling Nena Cleaning and Manpower Services. At sa ilalim nito ang pangalan ng may-ari. Isang pangalan, isang apelyido na kilalang-kilala niya. Proprietor, Ricardo Ricky de Guzman, ang pinsan ni Arvin. Ang pangalan na yon ay parang yelo na dumampi sa kanyang balat. Ricardo Ricky de Guzman. Ang pinsan ni Arvin na palaging nakabuntot dito, ang taong ni minsan ay hindi niya pinagkatiwalaan. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa isip ni Kyla. Ang pekeng kumpanya, ang mga pekeng utang na isinulat sa notebook, ang pera ng karinderya na unti-unting nawawala. Hindi na ito simpleng pagnanakaw, ito ay pagyurak sa alaala ng kanyang ina. Kinagabihan, sa isa na namang video call, ipinaliwanag ni Gio ang kanyang mga natuklasan. Gamit ang kanyang mga koneksyon, nakuha niya ang kopya ng mga dokumento sa pagbebenta ng lupa sa Batangas. Kyla, undervalued ang pagkakabenta, sabi ni Gio. Ang kanyang muka ay seryoso sa screen. Sobrang baba sa market price. At ang nakabili, isa na namang kumpanya na kahina-hinala ang address. Pero hindi iyon ang pinakamalala. Huminga ng malalim si Gio. May finder's fee na na-release, isang malaking komisyon, at hindi ito napunta kay Arvin. Kanino? Tanong ni Kyla. Kahit na may bahagi sa kanya na ayaw marinig ang sagot. Direkta itong idineposito.
sa bank account ng Ate Liza mo. Parang isang malakas na sampal ang naramdaman ni Kyla. Mas masakit pa kaysa noong tinulak siya palabas ng bahay. Ang kapatid niya. Hindi lang siya kasabwat. Aktibo siyang nakinabang. Ang kalungkutan na matagal niyang daladala ay biglang nagbago. Nag-aapoy ito ngayon at naging galit. Isang malamig at matalas na galit. Galit para sa kanyang ina. Galit para sa kanyang sarili. Sa kanyang katangahan. Bigla, isang alaala ang sumulpot sa kanyang isipan. Malinaw na malinaw. Mahigit 1 taon na ang nakalipas. Umuwi si Liza isang hapon. Bitbit ang isang mamahaling designer bag. Tuwang-tuwa ito. Tingnan mo, Kyla. Ang ganda, di ba? Masayang sabi nito habang ipinapakita ang bag. Ate, saan mo nakuha yan? Ang mahal niyan. Gulat na tanong niya. Tumawa si Liza isang tawang puno ng saya. Nanalo ako sa raffle sa opisina. Lucky day. At si Kyla, sa kanyang kawalang malay, ay naniwala. Niyakap pa niya ang kanyang kapatid. Masaya siya para dito. Tunay na masaya. Ang alaalang yon na dati matamis, ngayon ay lasang-lason. Ang sinungaling niya, bulong ni Kyla sa sarili habang nakatitig sa screen. Ang sinungaling nilang dalawa. May isa pa, Kyla, sabi ni Gio na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Bakit kailangan ni Liza ng ganoon kalaking pera nang sabay-sabay? Hindi lang para sa isang bag yun. Iyon din ang tanong sa isip ni Kyla. Kinabukasan, tumawag muli si Gio. Ang boses niya ay may halong pag-aapura. Kyla, may nahanap ako. Medyo hindi ka panipaniwala ang paraan kung paano ko nakuha. Panimula niya. Nagbaka sakali ako. Dala ng driver ko ang basura mula sa bahay niyo. Hinalungkat namin. At may nakita kaming isang pirasong papel na hindi napunit ng maayos. Anong papel? Isang lumang bank statement. Account ni Liza at may isang malaking transaction doon. Isang transfer. Huminto sa paghinga si Kyla. Saan? Sa isang ospital. Isang napakamahal na pribadong ospital. Ibinigay ni Gio ang pangalan ng ospital. Ang pangalan ay tumatak sa isip ni Kyla. Nag-iwan ng isang bagong tanong na mas mabigat at mas komplikado kaysa sa lahat. St. Raphael Medical Center. St. Raphael Medical Center. Ang pangalan ng ospital ay umaling-awngaw sa isip ni Kyla habang siya ay nagtatrabaho. Paulit-ulit. Anong ginagawa ni Liza doon? Kinabukasan, nakuha niya ang sagot. Maaga siyang tinawagan ni Gio. Kyla, may nalaman na ako, sabi ni Gio. Ang kanyang boses ay mababa at maingat. Mayroon akong kaibigan na nurse sa St. Raphael. Nagbaka sakali akong magtanong. Napahawak ng mahigpit si Kyla sa kanyang telepono. Ano ang nalaman mo? Ang pamangkin mo, si Miguel. Panimula ni Gio. Na-confine siya doon last year. Malubha ang kalagayan niya. May problema sa puso. Kinailangan niya ng agarang operasyon. Parang binuhusan si Kyla ng malamig na tubig. Ang pamangkin niya, ang kaisa-isang anak ni Liza, may sakit. Ano? Pero walang sinasabi sa akin si ate. Exactly, sabi ni Gio. Itinago niya. At ang operasyon, Kyla, napakamahal. Coincidence na ang timing ng pagkakabenta ng lupa sa Batangas ay eksakto sa linggo ng operasyon ni Miguel. Ang galit na nag-aalab sa puso ni Kyla ay biglang nagkaroon ng lamat. Isang siwang na pinasok ng pagkalito at kaunting kirot. Oo, kinamumuhian niya ang ginawa ng kanyang kapatid. Pero ang isipin na nag-iisa itong pinagdadaanan ang sakit ng kanyang anak. Naalala niya kung gaano kamahal ni Liza si Miguel. Ito ang buhay niya. Gagawin niya ang lahat para dito. Si Arvin, bulong ni Kyla. Si Arvin ang nag-alok ng tulong. Yun na nga, pagsang-ayon ni Gio, inilagay niya ang sarili niya bilang tagapagligtas. Pinalabas niyang tinutulungan niya si Liza.
At sa proseso, binaliktad niya ang sitwasyon. Si Liza na desperado ay nakaramdam ng matinding utang na loob. Isang utang na loob na ginamit ni Arvin para unti-unti siyang hilahin sa plano niya laban sa'yo. Hindi na ito isang simpleng kwento ng dalawang sakim na tao. Ito ay kwento ng isang desperadong ina na natrap, isang inang handang kumapit sa patalim, at isang demonyong nag-alok ng tulong na may kapalit. Naalala ni Gio ang isang bagay. Kayla, noong mga panahong yon, pagkatapos ng operasyon ni Miguel, minsan, nakita ko si Ate Liza sa simbahan. Mag-isa, umiiyak siya sa isang sulok. Akala ko noon, tears of joy. Pero ngayon, baka iyon ang simula ng kanyang pagsisisi. Ang imahe ni Liza na umiiyak mag-isa sa simbahan ay lumikha ng panibagong sugat sa puso ni Kayla. Ang galit niya ay nariyan pa, ngunit ngayon may kasama na itong awa. Paano niya hahatulan ang isang ina na ang tanging gusto ay iligtas ang kanyang anak? Ngunit isang tanong ang nanatili. Gio, sabi ni Kayla, ang perang pinagbentahan ng lupa, sigurado ka bang napunta lahat sa ospital? O may kinuha rin si Arvin para sa sarili niya? Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Pareho nilang alam ang posibleng sagot. Habang pinoproseso ni Kayla ang lahat, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa Pilipinas. Si Tita Imelda. Sinagot niya ito. Kayla, Hija, naku, may sasabihin ako sa'yo. Ang boses ng kanyang tiyahin ay nagmamadali at puno ng tsismis. Nasa palengke ako kanina at nakita ko ang bayaw mo. Si Arvin. Po? Si Arvin po? Oo, at hindi mo aakalain kung sino ang kasama niya. May kasama siyang ibang babae, mas bata. At kung makapulupot sa braso, akala mo linta. Naku, Kayla, ang landi-landi. Natigilan si Kayla. Si Arvin, may ibang babae na, bukod sa kapatid niya. At alam mo ba, pagpapatuloy ng kanyang tita, narinig ko pa ang tawag niya sa babae. Sweethearted daw. Hindi na naghintay si Liza na umuwi si Arvin. Sinalubong niya ito sa pinto pa lang. Ang mga mata ay namumula sa magkahalong galit at luha. Ang tsismis na hatid ni Tita Imelda ay kumalat na parang apoy at nakarating na rin sa kanya. Sino yung babae, Arvin? Tanong niya kaagad. Ang boses ay nanginginig. Sino yung sweetheart mo na ipinapasyal mo sa palengke? Tinanggal ni Arvin ang kanyang sapatos. Hindi man lang tumitingin kay Liza. Isang mapang-asar na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bakit, Ohit? Nagseselos ka? May karapatan akong magselos matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo. Para sa akin? Putol ni Arvin. At ngayon ay tumingin na ito sa kanya. Ang tingin nito ay malamig. Walang anumang pagmamahal na natitira. O para sa sarili mo? Para sa pambayad sa ospital ng anak mo? Ang mga salita ay tumama kay Liza na parang mga suntok. Naramdaman niya ang pagkawala ng hangin sa kanyang mga baga. Huwag mong kalimutan ang posisyon mo dito, Liza. Pagpapatuloy ni Arvin, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Isa ka lang kasabwat, accomplice, kung ano man ang meron tayo. Tapos na yon nung napasa kamay na natin ang lahat. Kaya kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako. Hayop ka! Sigaw ni Liza at sinampal niya si Arvin ng buong lakas. Ngunit hindi natinag si Arvin. Hinawakan lang nito ang kanyang pisngi at dahan-dahang tumingin pabalik kay Liza. Tapos ka na. Dahil kung hindi ka tatahimik, sisiguraduhin kong pati yang anak mo madadamay. Tandaan mo, hawak ko ang lahat ng ebidensya na magpapatunay na kasama ka sa plano. Sa sinabi niyang iyon, ang lahat ng tapang ni Liza ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng purong takot. Ngayon niya lang nakita ng buong linaw kung sino talaga si Arvin. Hindi ito tagapagligtas. Isa itong ahas na matagal niyang inalagaan. At ngayon,
Handa na siyang tuklawin nito. Tumalikod si Arvin at naglakad papasok na parang walang nangyari. Naiwan si Liza na nakatayo doon, nanginginig sa takot at galit. Sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat. Ginamit lang siya. Isa lang siyang hagdanan na inakyatan ni Arvin para makuha ang gusto nito. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Pumasok siya sa kwarto ng kanyang anak. Pinagmasdan niya ang natutulog na si Miguel. Ang kanyang dibdib ay marahang tumataas baba. Dahil sa batang ito, nagawa niyang talikuran ang sariling kapatid. At ngayon, dahil sa maling desisyon niya, ang kinabukasan ng batang ito ay nakasalalay sa kamay ng isang halimaw. Ano ang ginawa ko sa iyo, anak? Bulong niya sa hangin habang hinahaplos ang buhok nito. Ang pagsisisi ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang puso. Bigla, bumalik sa isip niya ang huling pag-uusap nila ni Arvin. Ibalik mo sa akin ang mga papeles na pinapirmahan mo. Sigaw niya dito sa gitna ng kanilang pag-aaway kanina. Wala ka nang babalikan. Sagot naman nito. Ang mga papeles. Ang mga blankong papel na pinirmahan niya dahil sa tiwala. Ang mga kasunduan na hindi man lang niya binasa. Kailangan niyang makawala. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Ngunit paano? Sino ang tutulong sa kanya? Isa lang ang pumasok sa isip niya. Isang napaka-imposibleng pag-asa. Ang taong pinakasinaktan niya sa lahat. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang kanyang lumang telepono, naglagay ng bagong SIM card na matagal na niyang itinago. Hinanap niya ang numerong matagal nang nakaimbak sa kanyang memorya. Nag-type siya ng isang maikling mensahe, bawat letra ay basang-basa sa kanyang mga luha. Sa kabilang panig ng mundo, sa malamig na kwarto sa Toronto, nag-vibrate ang telepono ni Kyla. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang. Kyla, tulungan mo ako. Natatakot ako sa kakanya. Tinitigan ni Kyla ang screen ng kanyang telepono hanggang sa manlabo ang kanyang mga mata. Kyla, tulungan mo ako. Natatakot ako sa kanya. Iba't ibang emosyon ang nag-uunahan sa loob niya. Galit, puot, at sa ilalim ng lahat, isang maliit na bahagi ng awa na pilit niyang pinapatay. Ang kapatid niya na nagtulak sa kanya palabas sa sarili niyang pamamahay, ngayon ay humihingi ng tulong. Ang babaeng naging kasabwat sa pagnanakaw ng kanyang buhay, ngayon ay nagsasabing natatakot ito. Ang unang reaksyon niya ay burahin ang mensahe. I-block ang numero. Hayaan siyang magdusa. Hayaan siyang ang anihin ang kanyang itinanim. Pero hindi niya magawa. Tinawagan niya si Gio. Nang makita nito ang mukha niya sa screen, alam na kaagad nito na may malaking nangyari. Si Liza, sabi ni Kyla. Ang boses ay walang emosyon. Nag-message siya sa akin. Humihingi ng tulong. Ikinuwento niya ang laman ng mensahe. Tinitigan siya ni Gio mula sa screen. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na pag-iisip. Bakit ko siya tutulungan, Gio? Tanong ni Kyla. Ang pader na itinayo niya ay muling tumitibay. Matapos ang lahat, baka patibong lang to. Baka plano na naman nila ni Arvin. Maaari, mahinahong sagot ni Gio. That's a very real possibility. Kaya kailangan nating mag-ingat. Huminto siya sandali. Pero Kyla, isipin mo rin, kung totoo ngang takot na siya, kung totoo ngang nagsisisi na siya, ito na marahil ang nag-iisang pagkakataon natin. Pagkakataon para saan? Para makuha ang ebidensya mula sa loob. Paliwanag ni Gio. Isang testigo na aamin sa lahat. Isang taong makakapagturo sa atin kung nasaan ang mga dokumento, ang mga patunay na kailangan natin para idiin si Arvin. Natahimik si Kyla. Ang sinasabi ni Gio ay may punto. Ang kanilang investigasyon ay may hangganan lang. Pero kung si Liza mismo ang maglalabas ng lahat, nagpatuloy ang pag-uusap nila. Si Kyla naglalabas ng lahat ng kanyang galit at pagdududa. Si Gio,
kalmadong nakikinig at nagbibigay ng lohikal na pananaw. Hindi niya sinasabi kay Kyla kung ano ang dapat gawin. Ipinapakita lang niya ang 200 na pwedeng tahakin. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Kyla sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Tinitigan ni Kyla ang sarili niyang mga kamay. Ang mga kalyo mula sa pagmumop ng sahig. Ang mga gasgas mula sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay sa restaurant. Ang mga kamay na ito, na pagod, ay simbolo ng lahat ng ninakaw sa kanya. Hindi lang pera at bahay ang kinuha sa kanya, kundi ang dignidad, ang pangarap, ang tiwala. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. At siguro, hindi pa ito tungkol sa pagpapatawad. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya. Hustisya para sa mga sakripisyo niya. Muli siyang nakipag-ugnayan kay Liza. Nagtanong, nag-usisa, at doon sinabi ni Liza ang tungkol sa isang bagay na magpapabago ng lahat. May USB drives si Arvin. Sabi ni Liza sa text, nakatago sa safe niya, nandoon lahat. Ang mga kopya ng bank transactions, ang mga pekeng kontrata, lahat. Iyon na yon, ang huling piraso. Isang buong gabi siyang hindi natulog, nag-iisip. At pagsikat ng araw sa Toronto, buo na ang kanyang desisyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type ng reply para kay Liza. Sige, tutulungan kita. Pero sa isang kondisyon. Pagkatapos ipadala ang mensaheng iyon, binuksan niya ang kanyang laptop. Nag-search siya ng flights. Manila. One-way ticket. At pinindot niya ang book now. Ang hangin na sumalubong kay Kyla paglabas niya ng Ninoy Aquino International Airport ay pamilyar, mainit at maalinsangan. Isang malaking pagkakaiba sa malamig at tuyong hangin ng Canada na kanyang kinasanayan sa loob ng ilang buwan. Ngunit sa halip na magdulot ito ng ginhawa, naramdaman niyang isa siyang estranghero sa sarili niyang bayan. Nakasuot siya ng hoodie at salamin. Pilit na itinatago ang sarili sa mga matang maaaring makakilala. Sa kanya, walang engrandeng salubong, walang pamilyang naghihintay. Isang tahimik na taxi lang ang naghatid sa kanya sa isang mali at di kilalang hotel sa Quezon City, isang safe house na inayos ni Gio. Kinabukasan, nagkita sila sa isang maliit na karinderya, malayo sa lugar na kanilang kinalakihan. Ito ang unang pagkakataon na nagkaharap sila ng personal matapos ang maraming taon. Kyla, bati ni Gio, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Mas payat siya ngayon. May lungkot sa kanyang mga mata na hindi kayang itago ng anumang ngamang ngiti. Gio, sagot ni Kyla, isang maliit at pilit na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat sa lahat. Inilatag nila ang plano sa ibabaw ng kanilang mesang kinakainan. Mabilis at direkta. Walang paligoy-ligoy. Ang barangay fiesta ay sa Sabado ng gabi, sabi ni Gio. Iyon ang pinakamagandang pagkakataon. Lahat ng tao ay nasa labas. Si Arvin, siguradong abala sa pakikipagplastikan sa mga opisyal at kapitbahay para mapanatili ang imahe niya. Tumango si Kyla. Nakausap ko na si Liza. Gagawin niya. Ano ba talaga ang kondisyon mo sa kanya? Tanong ni Gio, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig kay Kyla. Huminga ng malalim si Kyla bago sumagot. Ang kondisyon ko ay hindi sapat na ibigay niya lang sa akin ang USB. Kailangan niyang tumayo. Kailangan niyang harapin ang lahat at aminin ang katotohanan mula sa simula hanggang sa dulo. Sa harap ng mga taong nakakakilala sa amin. Natigilan si Gio. Mabigat yan, Kyla. Mabigat para sa kanya. Mabigat din ang ginawa niya sa akin. Mariing sagot ni Kyla. Ang determinasyon ay nagniningning sa kanyang mga mata. Kung tunay siyang nagsisisi, gagawin niya. Ito lang ang paraan para malinis. Hindi lang ang pangalan ko, kundi ang konsensya niya. Walang naisagot si Gio. Nakita niya ang babaeng nasa harap niya. Hindi na ito ang Kyla na kilala niya noon. Ang babaeng ito
ay sinubok ng apoy at ngayon ay matigas na parang bakal. Paglabas nila ng karinderya, papalubog na ang araw. Medyo lumalamig na ang hangin. Napansin ni Gio na bahagyang nanginginig si Kyla sa suot nitong manipis na blouse. Hinubad ni Gio ang kanyang suot na itim na jacket. "Heto," sabi niya. Iniabot ito kay Kyla. "Baka gabihin tayo sa pag-uwi. Malamig din ang gabi dito sa Pinas minsan." Nag-alinlangan si Kyla pero tinanggap din niya. Ang init ng jacket na may bahagyang amoy ni Gio ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Isang maliit na kabaitan sa gitna ng napakalaking kaguluhan. Dumating ang gabi ng fiesta. Ang buong kalye ay puno ng ilaw. Ang tugtog mula sa malalaking speakers ay halos nakakabingi. Ang amoy ng barbecue at beer ay naghahalo sa hangin. Masaya ang lahat. Nagkakantahan, nagsasayawan. Sa isang madilim na sulok, malayo sa kasiyahan, nakatayo sina Kyla at Gio, nagmamasid. Nakita nila si Irvin malapit sa entablado, nakikipagtawanan sa kapitan ng barangay. Mukha siyang walang anumang problema sa mundo. Sa kabilang banda, nakita nila si Liza nakaupo sa isang tabi, karga ang kanyang anak. Ang mukha nito ay putlang-putla sa kabila ng makukulay na ilaw. Biglang tumayo si Liza, ibinigay niya ang kanyang anak sa isang pinsan. Humalik siya sa noo nito. At pagkatapos, huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa dilim at tila tumama sa direksyon kung nasaan sina Kyla. Isang tahimik na tango at nagsimula siyang maglakad. Palayo sa kasiyahan, palayo sa liwanag. Papunta sa madilim na bahay kung saan nakatago ang lahat ng kasinungalingan. Ang bawat hakbang ni Liza papasok sa bahay ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang pamilyar na tahanan ay tila naging isang teritoryo ng kaaway. Bawat anino sa sulok ay nagbabanta. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib at ang dumadagundong na tugtog mula sa labas. Alam niya kung nasaan ang safe. Nasa loob ng aparador sa dating kwarto nila ni Arvin. Mabilis siyang pumasok. Nanginginig niyang inilagay ang kombinasyon, ang birthday ni Arvin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kahit sa password, sarili pa rin ito ang iniisip. Bumukas ang safe. Naroon nga. Isang maliit na itim na USB drive nakapatong sa ibabaw ng mga papeles at ilang bugkos ng pera. Kinuha niya ito. Ang lamig ng metal ay gumapang sa kanyang nanginginig na kamay. Ito na, ang susi sa kanyang kalayaan o sa kanyang tuluyang pagkasira. Nang isasara na niya ang safe, biglang may nagsalita sa likod niya. "Anong ginagawa mo, Liza?" Ang boses ni Arvin. Malamig, mapanganib. Nanigas si Liza. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Arvin sa may pintuan ng kwarto. Nakasandal, ang kanyang muka ay hindi mabasa sa dilim. Arvin, kukuha lang sana ako ng gamot para kay Miguel." Palusot niya. Pilit na itinatago ang USB sa kanyang palad. Ngumisi si Arvin, isang nangising nakakakilabot. Talaga ba? O baka naman may iba kang hinahanap? Naglakad ito papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. "Alam mo, napansin ko kanina pa. Nabalisa ka. Akala mo ba hindi ko napapansin? Akala mo ba tanga ako?" Samamantala, sa labas, sa entablado ng fiesta, tinawag ng MC ang susunod na kakanta. At ngayon, mga kabarangay, palakpakan po natin ang isa sa pinakamapagbigay na residente ng ating komunidad. Walang iba, kundi si Tita Imelda. Umakyat sa entablado si Tita Imelda. Bihis na bihis, kinuha niya ang mikropono. "Magandang gabi po sa inyong lahat," bati niya at nagpalakpakan ang mga tao. Ang kantang ito ay gusto kong ialay sa napakabait na bayaw ng pamangkin kong si Kyla. Si Ginoong Arvin. Nasaan ka man, Arvin, para sa'yo to. Isang taong napakabuti sa pamilya ng kanyang asawa.
Ang pangalan ni Arvin ay umalingaw sa buong lugar. Ang lahat ng atensyon ay biglang napunta sa kanya, kahit pa wala siya roon. Sa loob ng kwarto, ang atensyon ni Arvin ay nasa iisang bagay lang, sa nakakuyom na kamao ni Liza. "Ibigay mo sa akin yan," utos ni Arvin. "Wala akong hawak," giit ni Liza. Sa isang mabilis na kilos, sinunggaban ni Arvin ang braso ni Liza. Pilit niyang binuksan ang mga daliri nito. Nagpumigla si Liza. Isang marahas na pag-aagawan ang naganap. "Para sa anak ko to," sigaw ni Liza. Ang kanyang takot ay napalitan ng tapang ng isang ina. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para itulak si Arvin palayo. Sa pagtulak na yon, nabitawan niya ang USB. Tumalsik ito sa sahig at gumulong sa ilalim ng kama. Nang makita ito ni Arvin, dumilim ang kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Liza. Bumagsak si Liza sa sahig. Ang kanyang tainga ay umuugong. Dahan-dahang yumuko si Arvin. Kinuha niya ang USB drive mula sa ilalim ng kama. Ngumisi siya ng may tagumpay. "Akala mo, malalamangan mo ako?" Tumayo siya, hawak ang ebidensya. Tinalikuran niya si Liza na parang isang basahan. Ngunit pagharap niya sa pinto, natigilan siya. Nakatayo roon si Kyla. Sa likod niya, si Gio. At sa likod nilang dalawang barangay tanod. Ang nangiti sa mukha ni Arvin ay unti-unting naglaho. "Tapos na ang laro mo, Arvin," sabi ni Kyla. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalim na parang isang patalim. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng fiesta sa labas. Si Arvin ay parang estatwa na natigilan sa pagkakatayo. Ang USB drive ay mahigpit pa ring hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay pinaghalong gulat, pagkalito, at unti-unting pagkamuhi. "Kakayla," utal niya, "anong ginagawa mo dito? Akala ko nasa Canada ka." "Umuwi ako para sa'yo, Arvin," sagot ni Kyla. Ang kanyang boses ay hindi natitinag. Bawat salita ay may bigat. "Umuwi ako para bawiin ang lahat ng ninakaw ninyo sa akin." Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Arvin. Pilit niyang ibinabalik ang kanyang kumpiyansa. "Ninakaw? Wala kaming ninakaw. Ikaw ang umalis. At anong ebidensya mo?" Itinaas niya ang USB drive. "Ito ba? Hawak ko to. Walang makakapagpatunay ng anuman." Ngumiti si Gio mula sa likod ni Kyla. "Sigurado ka ba dyan, Arvin?" Sa hudyat ni Gio, ang isa sa mga barangay tanod ay lumapit kay Arvin at marahang kinuha ang USB mula sa kamay nito. Hindi na nakapalag si Arvin. Ibinigay ito ng tanod kay Gio. Isinaksak ni Gio ang USB sa isang maliit na tablet na dala niya. At sa screen, lumitaw ang mga folder. Mga kopya ng pekeng loan agreements mula kay Aling Nena. Ang mga bank statement na nagpapakita ng paglipat ng pera mula sa pagbebenta ng lupa papunta sa account ni Liza at mula kay Liza papunta sa isang offshore account na nakapangalan kay Arvin. Ang mga deed of sale na may pekeng pirma, lahat ay naroon. "Paano?" bulong ni Arvin, hindi makapaniwala. "Simple lang, Arvin," sabi ni Kyla. "Ang USB na hawak mo ay isang kopya. Ang orihinal?" Ngumiti si Kyla. "Nai-upload na ni Liza sa cloud bago pa man siya pumasok dito. Ang kailangan lang namin ay ang atensyon mo para hindi mo mapansin na nagpapalit na pala kami ng plano." Ang ingay sa labas ay tila humina. Ang mga kapitbahay na na-curious kung bakit pumasok ang mga tanod sa bahay ay nagsimula nang mag-usisa sa may pintuan. Si Tita Imelda, nakabababa lang mula sa entablado, ang nanguna sa kanila. Ang buong eksena ay nagkaroon ng mga manunood. Doon, sa sahig, gumapang si Liza patayo. Ang kanyang pisngi ay namumula sa sampal, ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Umiiyak. Tumingin siya hindi kay Arvin, kundi kay Kyla. "Patawarin mo ako, Kyla." Hikbi niya. Ang bawat salita ay puno ng pagsisisi.
Totoo ang lahat. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang sakit ng anak ko para makuha ang tiwala ko. Inamin niya ang lahat. Ang pagiging desperado niya, ang pagkasilaw niya sa pera, ang utang na loob na naging tanikala sa kanyang leeg, at ang bawat kasinungalingan na sinabi niya. Ang pag-amin ni Liza sa harap ng lahat, ang siyang huling pako sa kabaong ni Arvin. Wala na siyang lusot. Ang kanyang imahe bilang isang mabait at matagumpay na negosyante ay gumuho sa isang iglap sa harap mismo ng komunidad na matagal niyang nilinlang. Dinala ng mga tanod si Arvin palabas. Ang dating mayabang na tindig ay napalitan ng pagkakayuko sa kahihiyan. Dinaan siya sa gitna ng mga kapitbahay na ngayon ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamuhi at pandidiri. Iyon ang parusa na mas matindi pa sa kulungan. Ang hiya, ang kahihiyan sa harap ng lahat. Nang mawala na si Arvin, ang naiwan sa kwarto ay ang tatlong tao. Si Kyla, si Gio, at si Liza na patuloy na umiiyak sa sahig. Nawala ang ingay. Ang tanging naririnig na lang ay ang mga hikbi. Lumapit si Tita Imelda sa pinto. Nakita niya ang kalagayan ng dalawang magkapatid. Hindi siya nagsalita. Lumapit lang siya kay Kyla at sa gitna ng lahat ng gulo, niyakap niya ito ng mahigpit. Ang yakap na yon ay nagsabi ng lahat, ng pag-unawa, ng suporta, ng pagmamahal. Pagkatapos ng ilang sandali, humiwalay si Kyla sa yakap. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Liza. Ang galit at determinasyon sa kanyang mukha ay napalitan ng pagod at isang malalim na kalungkutan. Huminga siya ng malalim. Naglakad siya papalapit sa kanyang kapatid na nakaluhod sa sahig. Hinintay ni Liza ang sigaw, ang sumpa, ang galit. Ngunit ang tanging lumabas sa bibig ni Kyla ay isang simpleng tanong. Isang tanong na naglalaman ng lahat ng sakit at pagtataka na kanyang naramdaman sa loob ng maraming buwan. Bakit ate? Ang tanong ni Kyla ay bumaba kay Liza na parang mabigat na bato. Bakit ate? Sa loob ng maraming buwan, ang tanong na yon ay sumisira sa puso ni Kyla. Bakit nagawa ito ng kapatid niya? Bakit nagawa nilang yurakan ang lahat ng kanilang pinagsamahan? Hindi makasagot si Liza. Patuloy lang ang agos ng kanyang mga luha. Ang kanyang muka ay namumula at namamaga sa pag-iyak. Nakaluhod pa rin siya sa sahig, sa harap ng kanyang kapatid na minsan niyang sinaktan ng lubos. Natatakot ako, Kyla. Bulong niya sa wakas, ang boses ay basag. Natatakot ako na hindi ko kaya. Natatakot ako na lagi akong nasa anino mo. Ikaw ang matalino. Ikaw ang maganda. Ikaw ang mas mahal nila Papa at Mama. Kaya nang magkasakit si Miguel at nang lumapit si Arvin na nag-alok ng solusyon, kinapitan ko siya. Ginamit niya ang takot ko. Ginamit niya ang utang na loob ko. At naniwala ako na ito ang tanging paraan. Nagsimula siyang magkwento ng tuloy-tuloy. Ang kanyang mga salita ay halo-halo, puno ng pagsisisi at pagdadahilan. Ang kanyang pagiging insecure, ang kanyang inggit, ang pagnanais na patunayan ang sarili sa kanyang kapatid, sa kanyang mga magulang. Lahat ng ito ay nagtulak sa kanya sa bisig ng kasinungalingan ni Arvin. Pinakinggan siya ni Kyla. Walang salita. Walang paghuhusga sa kanyang mukha. Tanging pagod at isang malalim na kalungkutan. Nakita niya ang isang babaeng biktima rin, biktima ng sariling kahinaan at ng manipulasyon ng isang mapagsamantala. Ngunit ang pag-unawa ay hindi nangangahulugang paglimot. Kahit kailan, ate, sabi ni Kyla, ang kanyang boses ay malinaw. Hindi ko naisip na ikaw ang nasa anino ko. Ang alam ko, magkasama tayo. Hindi ko hiningi na isuko mo ang anuman para sa akin. Mahalaga ka sa akin. Tumigil si Kyla at huminga ng malalim. Hindi ko alam kung kailan o kung paano ko mapapatawad ang ginawa mo. Hindi ko alam
kung kailan ko kayang kalimutan ng sakit. Pero alam ko, mula ngayon, hindi ko nadadalhin ang galit na ito para sa sarili ko. Ayoko nang maging biktima ng inyong ginawa. Kinuha ni Kyla mula sa kanyang pitaka ang isang maliit na sobre. Isang maliit na halaga ng pera. Sapat para makapagsimula ulit si Liza sa ibang lugar. Umalis ka, ate, sabi ni Kyla, iniabot ang sobre. Umalis ka rito sa barangay. Magsimula ka ulit. Para kay Miguel. Hindi dahil sa akin, kundi para sa anak mo. Napahawak si Liza sa sobre na parang isang basang sisiw. Tiningnan niya ang kanyang kapatid. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat at lalong matinding pagsisisi. Patawarin mo ako, Kyla. Ang tanging nasabi ni Liza bago siya yumuko at umalis, bitbit ang kanyang kahihiyan at ang pag-asang makapagsimula. Naiwan si Kyla sa loob ng kwarto. Ang katahimikan ay tila nakapagpapagaan ng kanyang loob. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting lumuluwag ang kapit. Hindi pa ito buong pagpapatawad, pero ito ang simula ng kanyang pagpapalaya. Nang lalabas na si Kyla, lumingon siya sa pintuan. Naroon si Gio, nakatayo pa rin. Hindi ito umalis. Hinintay siya. Hindi na nagsalita si Gio, hindi na nagtanong. Hinawakan niya lang ang kamay ni Kyla, isang tahimik na suporta. Naglalakad sila sa kalye, papalayo sa ingay ng fiesta. Huminga ng malalim si Kyla. Ang malamig na hangin ng gabi ay hindi na kasing lamig ng dati. Tumingin siya kay Gio. Tapos na, Gio. Bulong niya. Tumingin si Gio sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. At sa kanyang mga mata, nakita ni Kyla ang isang pangako. Isang pangako ng isang bagong simula. Makalipas ang 6 na buwan, ang dating karinderya ng pamilya Mendoza ay muling nagbukas. Hindi na ito ang malamansyon na ginawa ni Arvin. Ibinalik ito ni Kyla sa orihinal nitong itsura. Malinis, simple, at puno ng pamilyar na init. Ang paboritong kulay ng kanyang ina, light yellow, ang bagong pintura ng mga dingding, ang mga lumang mesa at upuan ay pininturahan at inayos. At ang amoy ng adobo, sinigang, at pinakbet ay muling bumalik. Umaakit sa mga kapitbahay na matagal nang nangungulila sa lutong bahay ni Aling Flor. Bawat umaga, si Kyla ang unang nagbubukas ng pinto. Mas maaga pa sa sikat ng araw. Hindi na siya nagtatrabaho sa Canada. Wala na ang mga kalyo sa kanyang kamay na dulot ng paglilinis. Ngayon, ang mga kamay niya ay sanay na ulit sa pagluluto, sa pagsandok ng mainit na kanin at sa pagtanggap ng sukli. Ang mga ngiti ng mga customer ay tunay. Ang kanilang mga kwento ay tunay. Dahan-dahan, muling binubuo ni Kyla ang kanyang buhay. Hindi lang ang karinderya, kundi ang kanyang sarili, ang kanyang tiwala. Madalas, nasa karinderya si Gio, hindi bilang customer, kundi bilang katuwang. Minsan, siya ang taga-abot ng inumin. Minsan siya ang tagalinis ng mesa kapag maraming tao. Minsan, naghahatid siya ng mga paninda mula sa palengke. Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang lumalago, tulad ng isang halaman na maingat na inaalagaan. Walang pagmamadali, walang pilitan. Ang bawat sulyap, bawat ngiti, bawat tahimik na sandali ay nagdaragdag sa pundasyon ng kanilang pinagsasamahan. Isang pundasyong binuo sa pagtitiwala, respeto, at pag-unawa. Isang hapon, itinuturo ni Kyla kay Gio kung paano lutuin ang paboritong adobo ng kanyang ina. Tandaan mo, Gio, sabi ni Kyla, habang idinadagdag ang suka at tuyo. Ang sikreto dito ay hindi sa dami ng ingredients, nasa tiyaga. Hayaan mo lang siyang kumulo ng dahan-dahan para lumabas ang lasa. Nasa likod niya si Gio, tinutulungan siyang haluin ang niluluto. Ang kanilang mga kamay ay bahagyang nagkadikit. Isang kilig ang naramdaman ni Kyla. Paano kung hindi ko kayanin? Tanong ni Gio nakangiti. Kakayanin mo, sagot ni Kyla.
tumingin sa kanya. Ang kanyang ngiti ay totoo. Dahil nandito ako para tulungan ka. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Gio, nakita ni Kyla ang pag-asa. Sa mga mata ni Kyla, nakita ni Gio ang pagpapagaling. Ang mga sugat ay naroon pa rin. Pero hindi na ito sariwa. Hindi na ito masakit. Naging bahagi na lang ito ng kanyang nakaraan. Naging paalala sa kanyang lakas. Nagsimula ng lumalim ang gabi. Nagbabawas na sila ng paninda. Si Gio ang naglalagay ng mga upuan sa ibabaw ng mesa. Kyla, biglang sabi ni Gio. May sasabihin sana ako, sabi ni Gio. Ang kanyang boses ay tila nag-aalangan. May kailangan akong puntahan. Isang project sa Batangas. Mga ilang buwan din siguro ako roon. Na-disappoint si Kyla. Ngunit pilit siyang ngumiti. Okay lang. Importante ang trabaho. Napakagat si Gio sa kanyang labi. Huminga siya ng malalim. At pagkatapos ay tumingin ng direkta sa mga mata ni Kyla. Pagbalik ko, panimula ni Gio, ang kanyang boses ay malumanay. Ngunit puno ng sinseridad. Pagbalik ko, Kyla, pwede ba kitang ligawan ng formal? Ayokong madaliin. Ayokong magmadali. Pero gusto kong malaman mo na gusto kong subukan. Natigilan si Kyla. Ang mga salita ni Gio ay tumagos sa kanyang puso. Pinagmasdan niya si Gio. Ang lalaking naging kakampi niya. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng lakas. Ang lalaking nagpabalik ng kanyang tiwala sa pag-ibig. Ang kanyang puso ay lumundag. Makalipas ang 1 taon, isang makulay at maingay na Sabado ng gabi, ang ilaw mula sa Reyes and Mendoza Eatery ay nagliliwanag, umaabot hanggang sa kalsada. Ang dating pangalan ay nanatili pa rin, isang pag-alaala sa nakaraan, ngunit may bago nang idinagdag, isang pag-asa para sa hinaharap. Sa loob ng karinderya, abalang-abala si Kyla. Nakasuot ng puting apron, ang kanyang mga ngiti ay tunay at walang bahid ng anumang pait. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap. Ang payat na babae na lumipad papuntang Canada nang halos walang anuman ay matagal nang nawala. Ang nasa harapan ngayon ay isang babaeng matatag, puno ng buhay, at tunay na masaya. At sa tabi niya, kaswal na tumutulong mag-serve ng pagkain ay si Gio. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sa pag-aasikaso ng mga customer. Ang bawat kilos ay may pagmamahal. Tuwing nagkakatinginan sila ni Kyla, isang tahimik na ngiti ang nagpapalit sa pagitan nila. Isang lihim na pag-unawa na tanging sila lang ang nakakaalam. Nagkatuluyan sila. Dahan-dahan, buong pag-iingat, at may buong pagmamahal. Matapos ang pagbabalik ni Gio mula sa Batangas, sinimulan niya ang panliligaw sa paraang tradisyonal, puno ng respeto. At si Kyla, sa kauna-unahang pagkakataon, ay pinayagan ng kanyang puso na lubusang magtiwala at magmahal. Hindi na niya nakita si Liza, ngunit minsan, nakakatanggap siya ng mga postcard mula sa isang probinsya sa Visayas. May mga litrato ni Miguel na nakangiti. Ang mga sulat ni Liza ay maikli, puno ng pasasalamat, at sinserong paghingi ng tawad. Pinatawad na ba ni Kyla si Liza? Hindi niya alam. Ang alam niya, ang galit at puot ay wala na sa kanyang puso. Ang espasyo nito ay napuno na ng kapayapaan at pag-asa. Ito ang uri ng kapatawaran na hindi nakakalimot, ngunit nagpapalaya. Nagpapalaya sa kanya mula sa mga tanikala ng nakaraan. Minsan, may isang matandang customer na nagtanong kay Kyla, "Napakasarap ng luto mo, Hija. Ano ba ang sikreto mo?" Tumingin si Kyla kay Gio na nasa tabi niya. May hawak na tray. Ngumiti si Gio. "Ang sikreto ko po," sagot ni Kyla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Pagmamahal po." Ang Reyes and Mendoza Eatery ay hindi lang isang restaurant. Ito ang simbolo ng kanyang pagbangon, ang simbolo ng isang pamilyang muling nabuo.
hindi sa dugo, kundi sa pag-ibig at pagtitiwala. At sa pagtatapos ng gabi, pagkatapos na makauwi na ang lahat ng customer, nakaupo si Kyla sa isang mesa. Ginagap niya ang kamay ni Gio. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, lahat ng luha, nagturo sa kanya ng isang mahalagang aral na ang tunay na lakas ay hindi sa kung gaano kakabilis bumangon, kundi sa kung paano mo yakapin ang iyong mga sugat at gamitin ang mga ito upang maging mas malakas, mas matalino, at mas mapagmahal. Natagpuan na ni Kyla ang kanyang tahanan, hindi sa isang gusali, kundi sa puso ng isang taong nagmamahal sa kanya at sa loob ng kanyang sariling puso na ngayon ay puno ng pag-asa.